Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagong balita sa buwan ng Agosto. Magandang araw po, ako po si Banat Bay. Nandito na naman tayo para banatan ang salot sa lipunan. Bakit ba naman kasi ito si Madam Robredo? Nag-i-speech pa. Bakit ba sablay ang speech ni Robredo? Una sa lahat, ilagay natin sa konteksto to si Leni Robredo. Ano ba siya sa Pilipinas? Siya po ay sa ayaw at sa gusto natin, siya po ay ating Vice Presidente. Sakit pakinggan, ano? Hindi man tayo sang-ayon sa pagkapanalo niya dahil naniniwala tayo na ito'y resulta ng smart magic, pero yun talaga ang kanyang titulo. Ang tanong, ano ba talaga ang function ng isang Vice Presidente? Iyan ang konteksto. Ayon sa ating bulok na konstitusyon, Article 7, Section 7. The President-elect and the Vice President-elect shall assume office at the beginning of terms. Ang Presidente at ang Vice President. The President-elect fails to qualify. The Vice President-elect shall act as President until the President-elect shall have qualified. Pangalawa, if a President shall not have been chosen, the Vice President-elect shall act as President until a President have been chosen and qualified. Pangatlo, if a President shall not have been chosen, the Vice President-elect shall act as President until a President shall have been chosen and qualified. Pang-apat, if at the beginning of the term of the President-elect shall have died or shall have become permanently disabled, the Vice President-elect shall become President. Sa madaling salita, ang papel ng isang Vice Presidente ay kapag nawala ang Presidente, siya ay papalit. Napakalinaw nito sa ating konstitusyon. Yan ang papel ng isang Vice Presidente. Pag nawala ang Pangulo, siya ang magiging Pangulo. Yan lang. Spare tire. Ika nga, hindi niya papel ang makialam sa pamumuno ng ating Presidente. Hindi rin niya papel ang mag-suggest ng kahit ano sa ating gobyerno. Kaya nga kung mapapansin nyo sa kasaysayan ng Pilipinas, walang Vice Presidente na madaldal. Walang Vice Presidente na suggest ng suggest. Walang Vice Presidente na nagpe-press con mag-isa. Ang tanong, bakit niya ba ito ginagawa? Masama ba na magbigay siya ng suggestion? Hindi naman. Pero yung suggestion niya, dapat sa mga department head at hindi sa social media. Kung yun ang kanyang motibo, makatulong. Dapat kausapin niya itong mga secretaries natin. O ito, may suggestion ako, tutulong ako. Diba? Ginawa niya na nga yan, nag-provide siya ng mga bus through DOTR. So tama yung ginawa niya yun. Yun ang pagtulong. Pero yung mag-press con ka at ibigay mo yung lahat ng iyong suggestion, ay kaepala na po yan. At sana nga kung kanyang sinasuggest, para ngayon mo lang nadinig. Hindi! Lahat ng kanyang sinabi ay inuulit lang naman niya. Ano ba siya? Reporter o Vice Presidente? Yung mga sinabi niya, lahat naman yun nasa Bayanihan 1 and 2. Halimbawa na lang, yung sa OFW na dapat bigyan ng puhunan, nasa Bayanihan 2 ho yan. Meron namang ayuda ang mga OFW na nawalan ng trabaho. Oo, hindi lahat nabibigyan dahil hindi sapat ang pera ng gobyerno, pero naandyan ho yan. Ano pang purpose at inuulit-ulit mo? Dalawa lang ho yan Bobo ho yung mga tao nyo dyan sa opisina at hindi alam, o kaya naman niloloko nyo yung mga tangahanga ninyo para magmukha kayong matalino. Sa madaling salita ho, kung nais niya talagang tumulong sa taong bayan o sa ating gobyerno, hindi ho dapat siya nagbibigay ng confusion. Hindi ho dapat niya ginugulo ang mga palatuntunan o policy ng ating gobyerno. Nakakita ho ba kayo sa classroom na may nagtuturo na teacher tapos may isang estudyante na umiepal at nagti-teacher din? O kaya naman may isang assistant teacher na nagtuturo din habang may nagtuturong teacher? Anong tawag mo doon? Panggulo. Hindi dapat pangalawang pangulo ang tawag sa'yo. Ang dapat tawag sa'yo ay panggulo. Dahil ginugulo mo lang yung mga polisiya na binapakita at binibigay ng ating gobyerno. Ulitin ko hindi perfect
to. Ngunit meron at inaayos to unti-unti pag may nakikitang mali. Alam mo ma'am kung anong tawag sa ginagawa ninyo? Aside from nagmamagaling kayo, umeepal na lang kayo. Feeling nyo kasi may naniniwala pa sa inyo. Ang totoo, 3% na lang naman ang naniniwala sa inyo. O yung mga netizens sa Twitter. Kaya nga ang suggestion ko, magtayo na lang ho kayo ng republika ng Twitter. Sa bansa natin, hindi natin kailangan ng mga nagmamarunong. Ang dami na ho nagmamarunong sa Pilipinas. Ang kailangan ho natin yung may gawa, masisipag. Tulad ni Secretary Togade, tulad ni Secretary Vince Dizon. Yan ho yung mga talagang nagtatrabaho na hindi ho madaldal. Ang bansa ho natin, puno na ng politikong gaya ni Robredo. Anong nangyari? Itong mga nakaraang administrasyon, wala. Kasi nga, inuuna yung pagpapabida kaysa yung gawa. Sana naman, Madam Robredo, tumigil na po kayo sa kaepalan ninyo. Hindi ho talaga kayo nakakatulong. Nakakagulo lang kayo. Ako po si Banat Bay. Ulitin ko, babantayan ko kayong mga salot sa lipunan kahit nasa ospital pa ako.